So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago kasama na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest self-proclaimed scammer, the biggest chismoso in the whole wide Philippines, the biggest fugitive, walang iba kundi si Zian Gaza, the greatest clown of all. Palakpakan ang putang nangyari. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Si Christian Albert Soriano Gaza, o mas kilalang Zian Gaza, ay isang Filipinong entrepreneur at social media influencer na mas sumikat sa pagbibigay balita at opinyon nito sa mga isyung nagaganap sa bansang Pilipinas. Meron itong 644,000 followers sa IG at 2.8 million followers sa Facebook. Meron din siyang YouTube channel before na hindi na active 4 years ago pa po, na meron lang 23,800 subs. Sikat din kumakalat ang mga alegasyon niya sa kanyang sarili na siya daw ay scammer, kung saan inamin niya rin naman ito ng paulit-ulit sa social media at sa mga post niya na nagresulta nga sa kanyang pagsuko mismo sa Malabon City Police. You will fucking pay! At isa po yan sa pinanghawakan ni Zian Gaza. Kaya sa totoo lang si Zian Gaza, mahirap po yan tira-tirahin because there's nothing else to say, kundi yung kanyang pagiging scammer which paulit-ulit na lang sinasabi, wala ka sa Pinas, ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan. There's nothing else to say. Tulad nga nung ating issue o tulad nung napag-usapan natin kay Phoebus, kung ang mga tao na nagre-reklamo kay Zian Gaza ay tunay na may problema, magkaso po kayo. Huwag kayong pumutak sa internet. Yan ang sinasabi ko, di ba? Pero most probably, meron at meron naman na kumonek na kaso kay Zian. In fact, marami ata siya, no, as of now, na warrant of arrest. Kaya wala siyang ginawa, kundi ang tumakbo na lang sa ibang bansa. You are pieces of scum and you need to be stopped! Noong kumalat ang issue ng pagkaso ng asawa ni Mayor Benitez at pagdamay kay Ivana Alawi, isa sa mga nagbigay ng opinyon dito si Zian Gaza. Siya yung nauna sa issue na to. Alam niyo naman yan, siya yung nagpakalat. Kinalat nito ang mga nangyari kina Congressman / Mayor Benitez at kanyang asawa, including ang kanilang annulment at mga paghahatian nila na mga ari-arian. Okay? So ngayon mga kahombre ko, nakikita natin dito na kanya pong inilabas. The Office of the Pambansang Marites ng Pilipinas has managed to get a copy of all properties na pinaghatian ni Mr. and Mrs. Benitez from 92 to 2003 before their community of property ordered by a Pasig court. The 31.6M DG Plus Interactive Corp shares of stocks alone assigned to Mrs. Benitez is now worth 1.6B on top of all the properties voluntarily assigned to her by Mr. Benitez. Paldong-paldo si Ginang Benitez. I'm so happy for her. Makikita po natin dito na talagang antinde ng pagkabayas ni Zian Gaza kay Mayor / Congressman Benitez at syempre kay Ivana. Tama? Nilabas din po ni Zian Gaza mga pictures ni Mayor Benitez kung saan may kasama itong iba't ibang mga sikat na personalidad na sina Angelique Kang at Yen Santos. Ngayon, mga kahombre ko, ang dami niyang nilabas na kung ano-ano pa. Dito na tayo sa sitwasyon na to. Get ready! Ready na ba kayo mga kahombre? Biglaan pong lumaban ang anak ni Mayor / Congressman Benitez na si Javi Benitez. Nagawang mag-post ni Victoria City Mayor Javi Benitez mentionin lang si Christian Albert Gaza without full context. At makikita po natin na this is super freaking strong. 64,000 reacts, mga kahombre ko. 13,000 shares. So this is to make him understand na papalag ang anak ni Mayor Benitez. Ito po ang sabi ni Javi Benitez. Ukol dito. Ayoko na sanang magsalita. Pero
Alam kong hindi ko rin ito maiiwasan. Ang mga totoong nakakaalam ng buong kwento, tahimik lang. Hindi sila nasa balita, hindi rin sila nagpo-post. Ang hiling ko lang sana, magkaintindihan pa rin ang mga magulang ko. Hindi man bilang magkapareha, kundi bilang magulang namin ni Bettina. Sana balang araw makakahanap din kami ng tamang pag-ibig. Yung hindi nasusukat sa pera, status o panlabas na imahe, kundi sa respeto, lambing at tunay na partnership sa buhay. Nakakaawa naman mga kahombre ko, no? Sa isang banda. Gusto ko rin pasalamatan ang lahat ng tahimik na nag-abot na malasakit sa message, tawag o kahit simpleng dasal. Salamat. Alam ko, hindi lang kami ang may ganitong sitwasyon, pero sana maiayos din namin ito sa huli. Move on na tayo sa chismis, fake news at paid drama, sabi niya. Ang dami pa nating kailangang ayusin sa bansa, doon tayo mag-invest ng energy. Sa huli, hindi views, likes o pera ang sukatan ng tao, kundi puso. My God. So dito, mga kahombre ko, makikita po natin ang gigil ni Mayor Benitez, no? Mga kahombre ko, after na mag-post, ang dami po mga kahombre ko na lumabas na mga haters ni Sian Gaza. Okay? Makikita natin sa comment section. So marami po dito ang nagsasabi na nag-deactivate si Sian Gaza dahil natakot siya kay Mayor Javi Benitez. Christian Albert Gaza, hanap ka na ni Kong Javi, diin ka na. Meanwhile, Sian Gaza left the earth. Ang dami pa pong kung ano-ano mga kahombre ko. Marami-rami yun. May mga nagsasabi rin na na-delete daw ito sa kadahilan na nag-post ito ng isang video na tinitira niya legal wife ni Mayor Benitez. Lumabas din ang kasagutan noong bumalik ang account ni Sian Gaza at nag-status to na na-disable ang kanyang account. Kapag ginamit mo yung connection mo para ipa-disable yung account ng isang tao illegally without any grounds for violation, ibig sabihin, totoo lahat ng sinabi niya sa'yo, kaya kailangan mo siyang patahimikin. So, kailangan mo siyang patahimikin. At ayan po yung ibig sabihin dito ni Sian Gaza. Fuck you. Tapos nag-post siya dito, story niya, relevance is when everyone talks about you when you disappear. That is power. So, as of now, mga kahombre ko, muling na-deactivate na naman ang account ni Sian Gaza. Ano ba ang sa tingin ko ang sitwasyon na ito para sa ating kaibigan na si Sian Gaza? Fuck! Nakakapanghinayang kasi kapag nawala ang isang marites sa Pilipinas, sayang naman, mawawala din ang entertainment ng mga chismosa-chismoso sa internet. Kasi hindi sapat si MG. Social media world is just big, man. It's super big, mga kahombre ko. So, kailangan natin ng mas maganda at mas makabuluhan na buhay sa social media para at least nagkakagana-gana tayong lahat, di ba? Ano bro? Anong sasagot mo? Kaso lang mga kahombre ko, nawala na naman po ang Facebook ng pambansang marites. And ito ay isinisisi niya sa kampo ni Mayor Javi Benitez, stating na siya po ang motibo bakit siya nawalan ng Facebook. Ngayon, mga kahombre ko, siguro naman nangyari din sa inyo, no? Facebook is a tough world. Ang bilis mong mawalan ng profile. Bigla-bigla lang mawawala ang profile mo, bigla-bigla lang may mangyayari, bigla-bigla ka lang madadali. So ngayon, mga kahombre ko, sa isang banda, yan ang pangit sa sitwasyon na ito. Kasi hindi natin sure kung nag-deactivate ba siya o nabura ang kanyang Facebook. Ako, para sa akin, nabura po ang kanyang Facebook. Para sa akin, kasi kung deactivate yan, bakit ulit siya nakapag-activate, then nag-status siya and all? Sa tingin ko, this time is real now. Ngayon, mga kahombre ko, totoo na to. Kasi nangyari din po ito kay Tony Fowler, okay? Wala na siya as of now na Facebook. Exactly the same as my wife. Nawalan din siya pero naibalik din niya agad kasi hinanapan siya ng mga ID and all. Para sa mga marites ng Pinas, kayo rin na nawalan. Why me? Pero sa totoo lang, mga kahombre ko, para sa akin, may puntos din naman si Javi Benitez, no? Kaso lang, Mayor Javi Benitez, for your information, wala naman din tayo magagawa dyan. Kasi una sa lahat, 50-50 chance, meron o wala. Ano pang hinihintay mo? Tumalpak at mag-register ka na. Nasa comment down below. Media ang naglalabas ng mga baho-baho ng kung sino-sino. And actually, public servant kayo, hindi natin maiiwasan na kayo madjudge.
ng bawat isang mga tao na nakapaligid sa inyo. Lalo na at yung dumi ng pamilya nyo, nakalabas lang sa social media. Wala tayong magagawa doon, okay? That's part of this. Pero fair play naman kay Mayor Javi Benitez kasi kahit pa paano hindi siya nagkaso, wala siyang ginawang kahit na ano. Kumbaga, he knows the game. So, he played the game! So, nag-status siya and in just one snap, tanggal ang Facebook ni Sian. Di ko kailangan manghipo ng tite. Yan, that's about it mga kahombre ko, di ba? Pagka daw talaga ang tahimik pumalag, durog ka talaga. Real talk lang to, ka. One love, good fucking vibes. Kababuyan, wala nang wordplay. Ang baboy mo, gago! Mga putang ina nyo kayo.